Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:13. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabagat. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga dugang, uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Panlaban kan Pilipinas sa Miss Universe na si Atiza Manalo. Kinurnahan bilang third runner-up mantangan na Miss Mexico. Iyo ang nakakuha kan Miss Universe 2025. ICC Appeals Chamber nakatalaan desisyonan ang interim release appeal ni dating Presidente Duterte. League of Provinces of the Philippines inasigurar ang sa indang bilog na suporta sa liderato ni Presidente Marcos. First Lady Lisa Marcos kabali sa cabinet revamp, sabi ni Presidente Marcos. Tulungan ka na Bucor, preparado na para kidating Bamban Mayor Alex Go as di ba pang individual matapos hatulan guilty. Sa lado lokal, benting bigas meron na padagos na mababakal dyan sa NFA Camarines Sur asin man sa Camarines Norte. Sa luwas kan Pilipinas, US, igwanin bagong peace deal na itutulod para matapos na ang gyera sa pagultanan kan Russia as in Ukraine. Diyan ang detalles. Ngunyan sa detalles nakita kan mga bareta, inutunta sa lado nasyonal, nagwalat ng dakulang impact ang pambato kan Pilipinas sa Miss Universe 2025 na si Atiza Manalo sa question and answer segment. Sa inot na hapot ipinahayag ni Manalo na maot niyang maging imahe kan paglaom sa mga tao asin sa lumbod na edad na 10 anyos. Pinuunanan niya ang pagbali sa mga pageants tangarig na makapag-adal asin maihawas ang sayang pamilya sa pagtios. Sa final question and answer man, sinabi ni Manalo na nagpapadagos ini sa pagtabang sa Alon Academe na nagamaot na tabangan ang mga hobenes na Pilipino na mahawas man asin abuton ang sa indang mga pangaturugan. Sa huri, nakuha ni Atesa ang third runner-up sa Miss Universe 2025. Surusulot kay ni ang gibukan na batika na fashion designer na si Val Tagoba na iyuman ang nagdisenyo ka nagkapirang gowns ni Atesa kan magsabak ini sa Miss Universe Philippines. Maladyosa naging aura ni Atesa sa iyang gown. Kan uyaman ang iba pang mga nangganan pigkoronahan bilang Miss Universe 2025, iyo ang Miss Mexico na si Fatima Bost. First runner-up, iyo man si Thailand na si Fravihinar Singh. Mantang nag-second runner-up ang Venezuela na si Stephanie Abasale. Third runner-up ang Pilipinas, asin nag-fourth runner-up ang gikan sa nasyon kan Cote d'Ivoire na si Olivia Yassi. Ilabyugtan mga barata niyato sa lado lokal. Probinsya ng Camarines Sur, igwang siyam na mga bagong drug-cleared barangay. Aramon tan detalya sa report ni Boyat Paderes. Siyam na barangay sa Camarines Sur ang opisyal ng pinagdeklarang drug cleared matapos ang masusing deliberasyon kan Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program kan nakaaging November 2025 sa Camp Colonel Jose Rubin Miranda sa Concepcion Grande, Igdisan Naga. Pinanginutan kan Philippine Drug Enforcement Agency PDEA ang pagmiting katuwang ang DILG as in DOH alagad apure sa lagi papel kan mga ahensya tinawan doon kan mga aktibong partisipasyon kan mga residente asin barangay officials. Ang taro sa pinaka-importanting rason ang triumpo kal drug clearing. Ang mga barangay na pinagdeklarang drug cleared iyo ang Santa Teresita sa Baaw, Poblasyon Sonto sa Del Gallego, San Antonio Minalabak, Hibago sa Ocampo, Gatbo sa Ocampo, sa Lugon sa San Jose North Villasar, sa Sipokot asin Talahungon, sa Banwaan ning Tigaon, Camarines Sur.
Para sa BBS News, buhay pa rin. BBS Basta Bareta, sigurado. Well, dahan mga bareta sa lado nasyonal, inanunsyar kan Appeals Chamber kan International Criminal Court o ICC na sa indang didesisyonan sa maabot na Nobyembre 28 an interim release appeal ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Enot ay binasura kan pre-trial chamber kan ICC ang kahagadan kan interim release ni Duterte kan September 26. Kan Oktubre 14 nagsunod ang defense team kan apelar mantang ang prosecution asin mga biktima nagsimbag kan Oktubre 21. May giramduman ang nagtalikod na simana ping kaminar kan ICC Office of the Prosecutor ang appeal chamber na mantinirunan nakakulong si Duterte matapos na daimagibo ang depensa na patunayan na mayong legalidad asin factual errors ang enot na desisyon na ini iyo ang ikustodiya. Kung pa kan Marso nakakulong na sa ICC Detention Facility ang ika-16 na presidente ka nasyon, ninuli man sa naaatubang ini sa kasong crimes against humanity poon sa pagpautob niya kan extrajudicial killings, ninuli sa kampanya kay ni kontra sa illegal na droga. Sa iba nga mga bareta, mayong nahihiling na salaan pala sa Malacanang sa pag-hire kan private appraiser ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa iyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ang SALN. Sinabi ni Presidente o ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na maot kan pag-hire kan appraisers iyo para mas malinaw para sa mga namamanuan kung isa sa publiko ang updated value kan sa indang o kan sa iyang mga propiedad na na-acquire bilang parte kan pagpakusog kan transparency. Sigon kay Castro, importanteng maaraman kan mga namamanuan kung gurano ang presenting kantidad kan sinambit ng mga propiedad tangarig malikayan ang espekulasyon asin matawanin mas malinaw na informasyon ang publiko. Dinagdagpakan na opisyal na dapat o sa maabot na panahon kakaipuhanon maraman ang tunay asin presenting kantidad kan mga pagrurugaring kaya mas maray na nakalaag ini asin naideklaranin na amay-amay. Base sa 2024 SALN ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ipigdeklaraan sa iyang net worth na nasa 389 million pesos asin base sa Cuervo Appraisers nagpapakol na iningunyan sa 1.375 billion pesos. Niyaros tanto nagkapagilingan ng mga miyembro asin opisyal kan League of Provinces of the Philippines kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. duman sa Palasyo Malacanang ngunyan o kasuod mang hapon tangarig ipahiling ang sa ilang suporta sa liderato kaini. Suportado man kan LPP ang importanteng propwestong lay na maot maipasar kan ehekutibo na pakikinabangan kan mga namamanuan. Sigon kay Claire Castro, mantinido ang kumpiyansa kan LPP sa administrasyon ni Presidente Marcos sa tubangan kan labilabing ribok sa politika, kaibahan na ang pirit na pagpahali sa presidente sa sayang pwesto asin panraraot kan sa diring tugang na senadora. 24 minutos na makalis ang alas 12 Odto inangat ni Senator Idol Raffy Tulfo si National Irrigation Administration Eduardo Guillen na magdimitir sa pwesto kung mapatunayan na depektibo ang Bulo Small Reservoir duman sa San Jose, Bulacan. Nakatalaan in inspeksyonon kan sa iyang mga staff. Sa prinisentar na video ni Senator Tulfo sa Senado o sa Senate Plenary Debate para sa 2026 budget, kaniya kasuudma, pigpahiling niya na risahon na mayong pagbabago ang sinambit ng reservoir na personal na pigkukuhan kan sa iyang opisina kan 2023 as in 2025 sa balyo kan pundong nakatagama para digdi. Dahil digdi inangat ni Tulfo na parehas nindang inspeksyonon ang sinambit ng reservoir para man mapatunayan kung may naging improvement as in pagbabago digdi. Sa iba pang mga bareta, kaibahan si First Lady Lisa Marcos sa mga pagbabago sa gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini ang pasuba na ipinahayag ng Presidente sa sayang diskurso sa 2025 Bagong Bayani Awards. Sigun kay Marcos, permida ang nagabiyahe sa Europe
ang sayang agong para dagos na umagtabang sa mga programa kan OWA. Sabi pa kan presidente na kasunod kan mga pagbabago sa gabinete kung sa inawara sa indang trabaho kay puhan ninda o sinda dating Executive Secretary Lucas Bersamin as in dating Budget Secretary Amina Pangandaman. Pahimutikan ni Bersamin na nagdimitir siya sa pwesto alagad ipigre-respeto ang desisyon kan presidente rin hulita nagsisirbisinda sa presidente. Sa iba pang mga bareta, inasigurar kan Bureau of Corrections na preparado na ang sa inang kulungan o pasilidad para kidating Bamban Mayor Alice Go as iba pang individual. Sigon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., higot ang seguridad na ipinapautob sa Correctional Institution for Women kung saan ibabalyo si Go matapos na hatulan reklusyon perpetua kana Pasig Regional Trial Court ninuli sa Qualified Human Trafficking. Sinabi ni CIW Corrections Technical Superintendent Marjorie Ann Sanidad na naglaag na sindanin kadagdagan na Corrections Emergency Response Team tangarig mamantinir ang katuninungan sa laog kan pasilidad. Naka-on-call status man ang gabos na personahis puon pa kasudma. Paliwanag ni Sanidad bilang parte kan Standard Operating Procedure pag-abot kan PDL na si Goo sa CIW aakuon siya kan sarong piglaag na receiving officer sa Reception and Diagnostic Center. Kabali sa enot na proseso ang pag-verify kan sa mga dokumento asin kagamitan antes siya isa irarom sa 5 aldaw na quarantine kung saan gigibuhon ang hararom na medical examinations. May 7 minutos na makalis ang alas 12:02 sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Dahil man papabalikon kan Independent Commission for Infrastructure si dating Budget Secretary Amina Pangandaman tangarig mag-atubang sa saindang pagdangog. Sigon kay ICI Chairman Andy Reyes, embes ang saindang iimbitaran, iyo si Budget Officer in Charge Secretary Rolando Toledo. Sinabi ni Andres, maot kay ning diskutiron ang pag-aadal sa budget process bagay na pigtumbok man sa nainot ng pag-atubang ni Pangandaman sa komisyon. May giramduman na sinabi kan Malacanang na nagdimitir ninhuli sa delikadesa sinda Pangandaman asin man Executive Secretary Lucas Bersamin matapos masabit sa flood control anomaly ang kanya-kanyang opisina na anasman pignigaran. Ngunya na aga nakatalaan magduman ang ICI sa Office of the Ombudsman para sa case referral sa mga embwelto sa mga maanumaliyang proyekto kan sa tuyang gobyerno. Sa iba pang mga bareta o ring bareta kita sa lado nasyonal, kumpiyansaan na pamayuhan kan Department of Agriculture na mantinidong kababaan presyo kan sibuyas sa mga merkado sa nasyon ngunyan na holiday season. Sigon sa ahensya sa ngunyan, nagkakawat sa 300 pesos ang kada kilo sa presyo kan pulang sibuyas sa nagkapirang merkado sa Kamanilaan. Sa sarong pahayag, sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, igwanda kulang volume kan imported na sibuyas ang nakatalaan mag-abot digdi sa nasyon antes paman ang holiday season sa kabilugan na volume na 56,000 metriko tonelada kan sibuyas na tinawanin permiso para iangkat sa presente 11,000 na metriko tonelada pa sana ang aktual na nakakaabot sa satuyang nasyon. Dahil hindi padagos na pigaabangan ang paglaog na natatadang parte kan pig-angkat na sibuyas. Sa oras na makalaog na ang piglalauman na kabilugan na supply na ini, may posibilidad na ang presyo kan sibuyas sa mga merkado maghuros asin magin mas abot kaya para sa mga parabakal na piglalauman mabalik sa pagultanan kan 120 hasta 150 pesos ang kada kilo. Barata na kita sa lado lokal, padagos na makakabakal, nin 20 pesos sa kada kilo nin bagas sa lindong. Kan benting bigas meron na program kan sa tuyang gobyerno. Ini sa paagi kan Food Terminal Incorporated ang publiko sa mga opisina kan National Food Authority sa Camarines Sur asin man Camarines Norte. Base sa NFA Camarines Sur, mas pigpahiwas ang benepisyaryo kan programa ninulita apwera sa mga parauma
dakol naman na makakabakal kan 20 pesos sa kada kilo nin bagas, iyo ang mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities, indigent households, kabalidigdi, and 4-piece beneficiaries, mga parasira, mga jeepney, asinman, tricycle drivers. Sa iba pang mga bareta, oreng bareta na kita sa luwas kan sa tuyang nasyon. Iguana naman na pigahasi na panibagong peace deal ang administrasyon ni US President Donald Trump. Sigon sa White House na igwang mga opisyal kan Estados Unidos ang mapasiling sa Ukraine para itulod ang peace plan. Ang 28-point plan na pig-adalan asin suportado ni Trump, iyo ang pinakabagong pagprobar kan US para man matapos na ang giyera kan Russia asin man Ukraine. Nasisiguro kan White House na puun pa kan enot na aldaw sa pwesto ni Trump, nagpromesa ini na tatapuson niya ang giyera o diringkilan sa pagultanan kan Russia asin man Ukraine. Iyan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan tas pagpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyet Padere, sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 34 minutos. Makalis na po ang alas. Digdi sa programang Hiran sana, ini po ang sa indong amigo Yatbo. Boyet Paderes po, sa lado technical, si Pastor Serge Barmol, asin man si Aye Camarote. Welcome po sa programang Hiran sa lapit sa 21 na kita, Pastor. Da pabasang barita, November 21, aldaw po kita ning Biyernes, sa may mga kumpleanyo ko niyan. Happy birthday sa inyo, tabi. Maray na hapon sa mga nagkukumplian nyo. May kumpleanyo ngunyan si Romel. Si Romel Embralia an agum ni Kuya, masinunod-sunod, takot sa agum. Di Joan. Nasagot na rin. Oo, pag nagsisirisimbag si Romel kay Joan, nasagot na. Yan na. Kaya, yan na pa. Pero pinagluto na ni Joan ng adobong manok, saka tinulang manok. Si Romel, happy birthday sa imo Romel. Marena udto kay Sir na Luis R. San Jose Jr., Lauro Rivera San Jose, asin man sa kuyang ninang na Dunya, si Ma'am Plabel Rosero Llorente. Kung sa kabos na nagaantabay mga tugang sa radyo, ano man na klaseng pigdadang o ganito maray na udto po. Yan, Biyernes sa mga tugang, sa aga aldaw nin pagkarigos. Pagkarigos. Ako nakalaban na ako, mayo ng problema sa kuyang mga labahan. Naglalaba ako aldaw na Webes. Yan. Tangarig pag Biyernes, mayo na akong obligasyon. Yan ang sa akong ginigibo. Pag Webes, may matata laba bago malabang mag 7:30, tapos na sa kuyang mga labahan. Bueno, ano ang atin? Ako yan na partner sa dati lang.
binabasa ko kaya ining mga darakulang pagkakamali kan mga US presidents pero kuyan bahala naman siya kayan duman man yan siya huhusgahan sa kuyan sa Amerika kan sa partner na nagngangarang Enrique Aguilar Cachola Mexican ini Mexican purbar siyang magdulag sa Mexico pasiring sa US taara mo mahigpit duman ang mga gwardiya sa border sa mga border sambit ng mga lugar kaya ginibo ka ini ko yan iba man ang teknika ini ining Mexican si Enrique Aguilar Cachola para na siya madakop kan mga gwardiya sa border itong hawak niya partner isinulot niya duman sa driver seat duman sa bako sa driver seat duman sa tukawan kan pasahero sa sarong auto tinahuban niya ako niya ang itsura niya sa tukawan nagsuklot siya duman sa tukawan itong garo hapin kan tukawan garo nakatukaw siya pero kan siya duman kan maagi na duman sa San Isidro border crossing sa Linderos ay sarong guard ang nakamalis siya na garo nga may laog nga di sa tukawan na sa irarom sinisi duman siya na discovery na ang style niya pala na discovery kan mga gwardiya duman sa border kaya kulong siya partner may katampad na padusa pala ang magpurbar kang magbalyo duman sa border kaya kuyan diretso sa prisuhan igwa man akong nabasa partner na tulong na lalaki na nagsagin-sagin ng mga ship itong ship karnero nagsulot sinda nagibo sindaling mga bado karnero inubakan sa karnero inubakan pagkatapos isinulot nila ito pinaalang nila isinulot nila ang itsura nila karnero man naghalo sinda duman sa mga ibabiyahing mga karnero pero sinda nadakop man giraray kal mga guard sa border dahil nagmi kuya garo nga pigbabahog ta nga ini dahil nagsasabsab na mo garo nga may pinipili nga iling sabsabon tigbarahog dahil nagkakakangga itong mga awot kaya kan imbestigaran discovery na tulog nga Nigerian ang nag-arog sa mga karnero sa pagsulot kan mga ubak kan mga ini. Siyempre kaya baga partner bago ka makabalyo sa sarong nasyon kaipuhan mo nin mga papeles passport pero dahil pwede mag-agi sa border dyan sa mga lindiros grabe ang mga kwenta ang mga gwardiya dyan dahil pwede mag-agi ka dyan maglusot ka para magdiyan ka sa sarong nasyon dahil pwede dapat may papel ka kaya dumang ka maagi sa tamang agihan bako sa mga lindiros pero ang iba partner naglulusot talaga dyan ano ba naagi sa kabukidan para makalusot pero pag nagkadarakupan sila kulummal sila nagkakaigoling ralamaga diyo man parang partner ang border nila may kudal na halangkawon halangkawon itong iba sige pasimpleng nagsasakat duman pero pag lukso nila sa ibong yaon na naman ang mga gwardiya sa border kaya dahil mangyari siya ang iba kaya baga ang pagtaraid na ang kataid na nasyon talagang daga ang linderos partner yan mga bawang arogan sa Pilipinas ang ibang nasyon may dagat sa Taiwan yan eroplano pero sa ibang mga nasyon magkataraid igusin ng linderos igusin ng border igusin minsan ang iba baga nahilin na may mga may nabasa pa ako kaya na ang pinakalinderos partner kurit
Pero may barikadang araw kay Ay, nakahoy. oo, igwa duman. Oo. Pag nagbalyo ka ngaya digdi, Oo. iyon na ngaya ito. Pero Ayun sarong na. park, igwa yan, sarong park. Oo. Hindi sa Balyong Park. Sige, lakaw-lakaw, sige, sabat-sabatan ka itong gwardiya naman sa ibong na lugar, na teritoryo, igwa man igdi sa balyo. Kunyari nga yan. Nagkakangani partner ring dulce, itong saro, itong uba ka dulce, nagpali duman sa sarong ibong na border, kinuha ka itong, ibinalik. Yan kaya, dyan mga iapon nga sa teritoryo nito. Kunyari baga kunyari nga ang Plaza Rizal, ang iyang bagang Plaza Rizal, kunyari nga dyan sa Balyo kang Revolto ni Rizal, ibang nasyon naman yan. Idi sa Balyo, iba man. Araw kaya, ni Goyang Park, may naili ako kayan duman na iba ang nasyon, pero sarong parke. Garo nagkauyon sinda na magibukit ang parke digdi sa Tuyang ko yan, Linderos. Ang kayto partner, kaytong 1948, igwang naritratuhan na sarong ina, kaiba na sa iyang apat na aking babae, naritratuhan, may nakaagaw pansin duman partner ang karatula. Ang nakabugtak na karatula duman, for children, for sale. Pinapabakal lang yan sa mga aki, huli sa sobrang pagtios. Dahil kung kaya ining padakulaon, talaling marin edukasyon, kaya po, kung si Sepo ang gusto magbakal ka pwede man po ngayon tingi. Ano man daw yan ano man daw kaya kang ginigibo nila ito, di sila nakaisip na matiusin. Siyempre, natural. Siguro, nagadan ng lagom. Siguro, nilayasan, binayan sa kalagom. Kaya, dahil na niya kayang suportaran. Si Lucille Califox, nanay kan apat na bata ay iniiwas ang humanap sa kamera habang ini-offer niya sa ibang tao sa iyang mga aki. Kan picture kaya nakakiling na arog kayan. Pero hiling-hiling duman, ang karatula na for children for sale. Makalis ang duwang taon, ang magkakapatid na ini ay nagkawatak-watak at napunta sa iba-ibang pamilya. Ang retratong ini ay nakuha na sa lugar na Chicago, Illinois at kumalat sa dyaryo. Ito ay naging isa sa mga disturbing photo na sinisimbolo kung paano ang paghihirap ang narama kan mga pamilya pagkatapos ng World War II. Siyempre pagkatapos kan World War II, ayaw pa man kaya itong mga factory, ginarama kan mga bomba. Si Lucille, silang asawa kay si Ray, ay napalaya sa sailang iniistaran at sinasabing hindi na nila kayang buhayin ang magkakapatid. Kaya pwede man pag may nakagura nung ngayon sarok kayan, ay pwede. Pero dahil mga irresponsabling magurang, dapat nagamit sila ning plano. Oo, nangarig dahil magkaakita kun dahil man, bako man yung kasalan, dahil pa man buo, kaya dahil mo man piggadan so aki mo. Gusto sabihin, planuhon, tangarig dahil pag dahil nagbado sa agom mo, di mayo ka mong pakakanon. Turutuod, magpapara, ikaw kadako lang arog kaya. Ako lang mga istorya nga arog kaya na igwa nga iniaapon sa basurahan. Ikaw na akong arang partner na pag nag-aaki, siya pagkapabakal niya talaga. Pero pinapabakal. Pukpok. Pag nababadusan siya. Ang mga arog kayo ni nga ama, ay mga irresponsable kaya inahagad ko sa mahal na Diyos na ako talaning kapangyarihan partner. Na ikangayayit ang padusa ngaya sa mga taong arog nga kaya na gusto sila magparaaki, magpasiram-siram, tapos kaya babarayaan sa mga aki, kukayan, gugutomon, gagadanon, iwawalat sa kung saan na basurahan. Ay, pag ako tinanan ng kapangyarihan kan Diyos, mahal na Diyos, ang aram mo partner ko, gigibon kong padusa. Ang padusa ko, hahalian ko sindayang pagmati. Kapagalan sa nangyayari ng ginigibutaman nga kitang na mamati na si Ram. Sige daw. Pastor, tugot ka kayan. Kaya mamati ko, ikaw mong duwata, sige siya naman ang chicken doon sa papatantan. Mayo ka mong pagmati, pull mo yan, pak! Madumana sa papatyantan. Ay, pagal na sana. Dahil para kakamati ng kuyan, ng kaugmahan. Sige daw. Yung man sana ang gigibuhan ko kaya itong mga
mga balasubas, itong mga daing datang mga magurang. Itong sige Pero sana. dahil kadakulong kayan sa kuyan, daka sa kagulpihan kan tao digdi sa Pilipinas, susudakulon ang mga irresponsable. Responsabling tao nagdudusa ang mga malangkamuang na aki. O kaya kuyan, yan ang taong yan ang gigibon kong padusa, mawaran sindaning pagmati. Marinood to kay Ging, nag-aantabay sa tuya, and syempre si Ate Ella. Nanonood, sabi ni Sir Lauro, matibayon palan ka mo ni Boss Oka, mag-chat siya. Nahiling ko sa post mo, buhay na buhay pa si Boss Oka. Yung nga ni. Garo lang. Panahon na nagchat-chat siya. Mas graceful pa ang hawak ni Boss Oka sa kuya pag nagbabayli kami. Biyong naghihikol-hikol sila, nagabari-bari ang hawak. Nagkukuya si Oka. Ang mga step niya may tagadug pa. No? Ako hindi ko lamang yan na nanoodlan niya pag-baili. Nag-baili ako, sweet. Pero kuya, ang pagtatsa, ang pag-folk dance, ang pag... Adakol pa kaming mga baili ni Kuya. Si Sepo lang lang gana sa Miss Universe. Ayan ang gana sa Miss Universe. Sige daw. So, ang Pambatokan Pilipinas, nag-third runner-up. Si Manalo. Si Ate sa Manalo. Siguro pinsan niya ni Kagawad Takting Manalo. Sa iya, ang mga duman sa top 5 partner, Mexico, Thailand, Venezuela, Philippines, sa kaining nasyon na daimi bistado ni Boss Jonel, and Cote d'Ivoire. Pag pigbasa mo ini, Cote d'Ivoire. Aro ka itong basahong ka itong sarap mong kabisto sa abattoir. Abattoir. Ayaw po nga ako sa Naga City Abattoir. Cote d'Ivoire. Pero, Cote d'Ivoire. Yan. Ito na yung pag-pronounce. Bago siyang kuya sabi ni Jonel, bago ngayong nasyon, sabi ko, dati naman yan na nasyon. Kaya lang, dahil lang nababanggitan. Yun lang karoon nag-entry dyan sa, na ako yan dyan sa Miss Universe kasi nga nakaiba siya sa 5. Bagay, marinang kuya niyan, partner. Kuya niyan, orgulyo na yan kan Pilipinas na nag-third runner-up. Ito nga dahil nakakaiba sa ikasampulo, sa halagang sampulo. Nag-Miss Universe, ang Mexico, Fatima Bost. Yan. Ay, ang mga Meksikano talaga, mga mistisa. First runner-up ang Thailand. Sa kata sa Thailand, din yung ginibo partner. Ay, sindang duwa na lang baga matatada na. Sindang duwa na tatada. Sa kata, nag-first runner-up lang si Thailand. Duman sa Thailand ginibo. Si Marina yan, tatawan-taman tayo lang ang magilalakit ng mga taga-Thailand. Ay, third runner-up ta ngaya. Prabihenar Singh. Nag-second runner-up, iyo po ang Venezuela, si Stephanie Basale. Third runner-up ang Philippines. Ang fourth runner-up, ayo ang Cote d'Ivoire na si Olivia Yase. Kuya na partner. Maray na yan. Saro ng orgulyo yan kan Pilipinas na nag-ikatulo ang sa tuyang pambato si Manalo. Kung susumahon, nasa ika-4 siyang pwesto kasi third runner-up. Kaya kuya, salamat sa imo Atena. Atesa, ako yan. Sa apelido Manalo. Manalo. Kung dahil ka magagana, garo makaya na nakita na apelido mo Manalo tapos dahil ka magana. Pero nagana man baga. Kuya na yan, maray na yan. Pigtaanan mo ning kuya, itinindog mo ang bandila kan Pilipinas. Nagpirsa ka. Pero ang kuya, na Mexican, mga Mexican po, talagang masakit na kalaban niya partner. Pero mga mistisa. Ini si Fatima ining nanggana. Kasi nabagan mga taga Mexico guro ang mga pandok nila halos parehas. Hindi sa Pinay sa Pilipino dai aro kay niki Atesa magayonon ang magayon pero mayo pa akong naaraman nadadangog na langgana sa Miss Universe mga taga Zimbabwe o bagaman taga Uganda. Baka may mga nag-entry man pero mga magagayon black is beautiful. Ini nga ning limang inigwadig dining itom nasaro di ko alam baka iyo na ining Cote d'Ivoire hali duman sa Cote d'Ivoire. Kuya Junel itong mga sandiring tao ni Chaba mga Hadsabi tribe. Basta digdi sa limang ini partner igwang itom igdi nasaro magayonon man. Bagay itong dinalan mini manager diyan sa kuyan sa Kamaligan kay ito ay kuya kadit pa silang mataritian kay itong Nigra
Iyon lang to ang titritindog duman kay ba nitong pirana lang ay ako makakataritiin ning nigrang ini ta matibay mag-English. Naghapot si Atela kung nagpunta na ba si Bitoy para magpa-check up. Nasa Tagkawayan na da. Iba na ni Dunya kuyan Lani. Wala na sinda duman. Igli ko ta sa laga kuyan dadarog ko sa espesyalista sa payo. Ano kaya sa Tagkawayan may wason ang Naga City Ay duman man siguro. Limitado duman ang kuyan. Mas dakul pa nga ning doktor garo sa Banwaan kan Ragay. Diyan sa Ragay kaysa diyan sa Tagkawayan. Pero diyan siguro gusto nila ni. Pero duman sa lugar nindo. Padikit-dikit pag may hilang Tagkawayan, Ragay or dyan sa Kabusaw, ano tabo nindo magpasiring di sa Naga? Di sa Naga kadakol ang mga espesyalista, makakapili kan doktor, yaonan mga pag sa laboratory, yaonan mga equipment, yaonan mga makinang pang Luman test. Gusto ni Bito, siguro habo naman magbiyahe ta, makulog ang payo. Kaya pinagmaray na pagkasunduan kan komitiba na diyan lang sa Tagkawayan. Magpabulog sa Toy Beach. Baka siyempre naghatod man, siyempre abala pa man ngayon sa agibon niya. Kuya, sana makuan ang hilang arig mabulong. Maray ma'am gaytong naaamayan pag makuamo ang hilang kaysa man maagapan mo kung kaso rin malala rugado na. Rugado ka na. Masakit na ang rahay. Garo man sana partner sa auto, sa bihikulo, sa gamit, so rin kalug-kalug na garo kakatok lang makina sa kakabapairahay. Ito pala na kunsa naman baka nagkatok na sa bearing. Di ba nga chassis o kung ano-ano. Arog sa imo, rida mo sige sanan pa kuyan mo, pabutog kayang, kung ribaya na yan, Ruid, mayo pa Philippine money, Pastor. Pag nagtaw ng Philippine money, sigurado bago ang sa kuyang Ruida. Duwang Ruida, ribaya na yan, tangarig na day na magpara, nagmumotor pa ganun sa inutan, tapos maparatulod na naghahanap ng naghahanap ng vulcanizing. Pag igwa ng Philippine money, matik na yan. Kaya tius-tius na dagos ang pagtios, mayo pang Mayo pang pagribay ng kuya, tius-tiusan talaga yung luma na yung pastor. Pero pati ang taramon mong dagos ang pagtius, pero tadong-tadong naman na yan. Mayo pa pagribay, kaya lagos ko na pagtius sa pa-vulcanize. Kadali sa nakang-kwartang maubos man kaya. Kaya nga dahil pwede, mo. Napapahuli na nga si Boss Junil. Si Junil, sabi ni Boss Junil, relax ka lang, maura na pati ngayon. Kaya? Ay niya ako, relax ka lang. Pagkat ang himala ay darating. Alam mo, labi ka importante. Ang Philippine money, labi ka importante. Kamahiro ka, kaipuhan mo ng kwarta. Dahil pwede paano ka maangakan? Madyan ka sa tindahan. Diyos ko. Kaya dapat ko yan, pagpasiring ta sa ako yan, pagpasiring ta duman sa ukampo, paragamot ka ling kamuting kahoy, kasi tiribong talaga hindi pastor, pakro. Sige, sa lang pinakro tayo. Ako naman ako pastor ng kamuting kahoy. Sige, sa lang labod sa ning balinghoy, pakro sa ng pakro. Iba pa ako duman, kadakol pa akong kamuting kahoy. Pero sa Batag, nata, gabos na napukan. Naradas na kan si Bagyo ang Kabatagan. Kaya niyaos ako duman bastante ako nin ubos kamote, natong, kamuting kahoy, kangkong, mga ubos kayan. Yan, mga luma. Yan ang niyaon sa kuya. Mayo pang kuya ng kamote mo duman. Laman? Di man, baga naglalaman ang kamote ko. Ng kabal, baog yung kamote mo yan. Di man lamang naglaman dyan sa Antipolo sa Minalabak, Marina, Antipolo, iyo. Malinood po dyan ki Ma'am Flabel. Di man lamang Ma'am Flabel, di lang ko nakanamit kan lamang kan sa kuyang kamote. Si Jan Lennon, kumusta naman dyan si Jan Lennon? Di lamang ako nakanamit kan to. Di man mga naglalaman, sige sa nanghibugan si baog. Baog ang kamote mong nahagan na pagtanom. Iba man pati ang kulay niya baga, green baga ang dahon. Pero darakula, bako san sa iba man ang dahon kan tres colores, iba man ito, iba man. Kaya, dahil man ako nagkukuha ang dahon ka ito para lutuon. Pero matry daw ako. Baula. Bali ba man ang namit ka to? Pagbus ka mo, timan.
Takuyan ko niyan ha, Biyernes. Makuyan kita ko niyan, trabaho sa ko yan. Bukid, tangarig na makakuanin kabuhayan. Iwa na lang 4 minutos. Antes po alauna. Marinaw to po dyan kay Sir G. Prenopia. Ang sabi niya, mga rin na lang, mga otro simana ngayon, Ma'am Daryl, kita masisyon. Nga, bawas-bawas na yan, trabaho ko kayan. Tangon yan, kasagsagan kan mga gibo man ni Sir Jeffrey Nopia dyan sa Libis na masisyon na. Pero kulang na po, -1 na si Bus Uka. Salamat pala sa nagtabang, kay Bus Uka, kasi ugma may nag-abot pang tabang, ayuda, para dyan sa pamilya ni Bus Uka. Salamat, Padingbong, salamat sa imo. Madipisinon naman, pag hapon na, abis ako ni Manay Nancy, yaon na naman po kami di sa wifi yan. Dahil si dalagahali sa good may pigahalat na chat. Harayo ka ito sa harong ni na may distansya, garo iyo man lang ang may generator duman sa lugar, generator set, Mayo pa kuryente duman. Mayo pa. So, pa nagpapaandar duman, may wifi. Tiripon duman lang ang may nag-iat ng mga para chat. So, tiripon ang mga para pa-charge, sa good may itatext, sabi niya, mag-uli ka na muna po. Balik siya kasuog ba, na-contact niya naman. Okay na po ngayon, sabi sa kuya. Sige na. Ay, marayag kuya lalo. Palakayan ni Busuka. May mga amigong mga, papabot pa manin ayuda ta. Ara mo, kaipuhan man yan kan si pamilya. Bilang sumaro man, dyan sa ilang. Sa pagmundo. Alauna po si Bobby Cole, mga tuga lang ang alas 4. Alas 4 si Pastor Eman Prado, Redeeming the Time Program. Alas 5 po ang Jesus Yesterday, Today, and Tomorrow. Bueno, mga tugang, salamat sa inyong pagtabay. Tama alas sa alauna la. Madisponer pa kami kan kuyan. Laman tiyan. Bueno, mga tugang, salamat sa inyong pagtabay sa agaliwat sa Boyet Paderes. Madisponer na pastor kan laman tiyan. Bueno, Salado Technical, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako si Daryl Banyas. Salamat po kan sa inyong pag-antabay. Kada manabit ang bahal nga tuba, kay ang iyarasa damuan na hanga. Ang mga okasyon lagi na on patro, ang bahal nga tuba among iraayon.